Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning mga paps. Kumbaga, ito yung start nung series na sisimulan natin for this channel, itong ating YouTube channel. Ang naisip ko kasi, gumawa ng mga video na parang kumbaga product review. So magsisimula tayo sa mga car care products na meron na ako. So yung iba kasi doon is parang nabili ko lang pero hindi ko never kong nagamit. Yung iba naman is regular ko nang ginagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na regular na ginagamit ko. Sasabihin ko naman kung ginagamit ko siya regularly or tsaka yung mga nabili ko lang na hindi ko pa nagagamit. Ngayon, lahat po ng product na i-review ko, lahat po, hindi po sponsored. Unang-una, hindi po sponsored. So, expect an honest review galing sa akin. Good or bad, sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang sa tingin ko, kung effective ba yung product, worth it ba siya para sa presyo, tapos ano pa ba, syempre kung ano ba to, kung sulit, di ba? So magsisimula muna tayo mga paps sa saan ba to, sa mga siguro yung car care in terms of wax, yung upholstery cleaner, mga ano pa ba, shampoo. Hindi ko alam kung may car shampoo ako dyan, pero mostly ng mare-review natin ngayon is mga yung mga wax tsaka cleaners. Okay, so today guys, ang unang-una nating i-review is yung MTX Sunshield Protectant. Ayan, with anti-bac formula. Ito. So, I think nabibili to sa mga Ace. Meron din to sa Blade kung hindi ako nagkakamali. This specific item kasi is free ko siya nakuha. What do you call this? Binigay as gift ng isa sa aking supplier. So, titingnan natin. I think yung presyo nito sa mga mall, nakakita na ako nito siguro kung di ako nagkakamali mga 100 pesos or 150. Yung ganito kalaki, 125 ml. So, today, ite-testing natin siya if totoo ba to sa claim niya na sabi it would retain original look, renews and revitalizes surface, non-greasy shine. So, if non-greasy shine siya, ibig sabihin hindi to oil-based. So, susubukan muna natin sa mga upuan. Okay, so, since marami tayong i-review, ang ginawa ko is hinati ko yung upuan. Ang gagawin natin dito natin sa part na to or sa area na to, ito-testing yung MTX, ano ba to? MTX Sunshield. Okay? So, ito, untreated. Tong part na to, ito, dito natin ite-testing. Okay. So, mga paps, i-shake natin para talagang mabigyan siya ng fighting chance. Okay. So, spray natin siguro dalawa lang. And then, i-wipe natin siya ng okay. So, at first glance, ayan, ang ganda kasi pinabot ko hanggang dito. So, kumbaga mas rich yung color nito kumpara dito sa hindi natin in-sprayan. So, ang sabi, non-greasy. So,
totoo naman na non-greasy. Pero, ang napapansin ko, pag natutuyo siya, parang nag-iiba yung kulay. Okay? So, ito gagawin natin. Bigyan natin yung product ng siguro mga 10 minutes para mag-dry out. Titingnan natin kung magbabago yung kulay niya after 10 minutes. Okay, so after 10 minutes, kung napapansin nyo, hindi na ganun ka-rich yung kulay neto versus dun sa untreated. Okay? Tapos, yung feel niya, so, yung feel niya, kumbaga mas madulas to, tong part na to, kumpara doon. Ito kasi medyo makapit eh. Yan. Ito. Yan, medyo nag-glide pa. Pero guys, yung napansin ko, hindi na siya ganun katingkad. Yan, tingnan nyo yung dito, di ba kanina, ang tingkad ng kulay. Pero ngayon, parang magkamukha na lang sila. So honestly, siguro etong product na to, parang mga quick shine lang to. Siguro maganda sa mga car show, ganyan. Pag kailangan mo, halimbawa, before i-judge yung sasakyan mo, pwede na to pang spray para makintab. Para sa price. Also, honestly, yung nakalagay na anti-bac, medyo sa akin as a consumer, medyo hesitant ako kasi unang-una, sanay kasi tayo pagka merong sinabing anti-bac or disinfectant formula, meron siyang nakalagay kung ilang percent yung alcohol niya, alcohol content, di ba? Ito kasi walang kahit anong percentage ng kanyang disinfectant formula. So halimbawa, sinabi 40% or 20%, 'di ba? At least meron tayong peace of mind na talagang nakaka-disinfect siya ng surface. So all in all, para sa akin, is it worth it? Para sa akin, sa tingin ko, hindi. Especially if you're parang maselan in terms of interior na sasakyan. So kumbaga mag-e-effort ka na mag-spray nito sa lahat ng upuan, sa dashboard, sa center console, tapos hindi ka pa tapos, pero yung kulay niya is bumabalik na sa dati. Okay? So not worth it para sa akin. And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today. And hope to see you guys on our next video.